Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon si Mary Jane Veloso. So ito na nga ho, nagawan po ng paraan, di ba? Nung panahon ni Pinoy na siya ay makabalik ng, makakuha ng last minute uh, reprieve ng kanyang firing squad. Tapos um, hanggang sa nung nahuli yung babaeng lumoko sa kanya, yung recruiter, yung nagbigay sa kanya ng lalagyan yung ano bang tawag doon? Yung bag na may lamang 2 kilo, like 2 point something, 2.7 kilo yata yun ng more or less 3 kilo ng pinagbabawal na heroin dyan sa Indonesia. So, ang ginawa ng diskarte nila Pinoy, babalikan natin, sinabi niya na kayo, may war on drugs din kayo, kami, ganun din, may laban din kami tungkol dyan. At itong transnational na yung ginagawa yung mga OFWs na mga drug mule, ganun din yung mga o yung mga overseas workers sa mga bansang Aprikano, ganun din ang ginagawa sa kanila. So, dapat malaman natin yung puno-tulo nito, sino-sino yung mga yan. Ganon. Then, kalaunan, ginawa nila siya na gawin na lang natin siya na witness para dito. Diba? So, yung kanyang parusa, humaba. Umabot nga ng 15 years bago siya nakauwi ng Pilipinas. And apparently, the time of Duterte, pinakiusap naman po siya in fairness ni Duterte na kung po pwede, arborin ko na yan. Kaya lang hindi siya pinagbigyan. Kasi sa bansang Indonesia, Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Kaya lang, dun pa lamang, tinalikuran na. Sabi, kung gusto nilang bitayin yan, din bahala sila. Ako, nagawa ko na arborin, pero hindi ako pinagbigyan. Now, dito naman sa panahon ni PBBM, he recognized yung ginawa po nito ni Pinoy. Sabi niya, over a decade, si Duterte, di naman kabilang doon sa decade eh. Wala pang 10 years eh. Over a decade, di ba sabi niya, na yung etong pag-stay ng parusa sa kanya, yung hindi na ituloy. Hanggang sa nagawan natin sa pamamagitan ng mga diplomatic channels natin, nauwi sa kasunduan na palit ulo na lang. At persona non grata for life si Mary Jane Veloso sa Indonesia. Ang mahalaga ay pumayag ang Indonesia na magpalit ulo. 'Di ba? Digong, usapang kanto, arbor, sa kanya naman is palit ulo. Ngayon, pag tingnan niyo ho ito mga kapatid, tanongin ko po kayo. Ito po bang si Mary Jane Veloso ay meron po bang ginawang kasalanan? Nagkasala po ba siya dito sa ating sa mga batas natin? Yan, si Mary Jane Veloso. Yan, tanong ko sa inyo, meron po ba siyang kasalanan? Yes or no lang? Okay, tingnan natin. Meron daw. So, naniniwala ka na may nilabag na batas natin si Mary Jane Veloso? Ganun ba yun? Ganun? Teresita Santos, no. Cel Ordonez, wala. And Karina Akane, wala rin daw. Si Hermie Basingel, no din. Si Kyoto Kigarashi, wala rin. Okay, kapatid na Trexe, Leo, Melagamo. Alright. So, tingin ko majority sa inyo sasabihin nyo, walang kasalanan, walang nilabag na batas si Mary Jane Veloso. Kasi yung magsasabi ng meron, pagpapaliwanagin ko, BJ Cans, ano ang nilabag ni Mary Jane Veloso sa batas ng Pilipinas? Ano yon? Ano yung nilabag niya? Yung pagpuslit, di ba? Ang tanong, meron po tayong tinatawag, meron po siyang nalabag kung tutuusin sa batas natin. Pero meron po tayong tinatawag na justifying circumstances. Meron tayong tinatawag na mitigating circumstances. Okay? Yung nangyari po sa kanya, correct. Diba? Meron pero hindi siya aware. Diba? Biktima siya kasi ang ginawa sa kanya ay ginamit siya. Niloko po siya. Unaware siya na siya po ay nagkakasala na. Diba? So, sabi nga ni Fido dito, wala sir. Common na yung modus na yan. Magpasabay sa bagahe tapos may kontrabando pala. Diba? No.
No, it was not a frame up. It was not. Kasi frame up, ano yan eh, ano ka sa huli, di ba? Eh, yung sa kanya, ang nangyari, hindi po niya talaga alam. Tapos may sasalubong sa kanya para kunin yung bagaheng pinabitbit, yung pinadala. No. Eh, ang problema, pagpasok niya ng Indonesia, syempre, kung dito sa atin, yung x-ray machines natin, nagbubulag-bulagan yung bantay kasi nakatimbre, hindi na may sindikato sa BI, dito sa kanila, nakikita rin yun. Alam nga naman yung nakita doon eh, diba, ng machine, hindi makikita sa kanila. Sabi ko nga, depende na lang yan sa bantay. Kasi hindi nakakapagsalita, hindi makahiyaw yung bantay. Right? Now, kaya ko po yan tinatanong, kasi po ang ating Pangulo, tinanong po tungkol dyan. Ha? Tinanong dyan si PBBM eh. Teka ha, hanap natin yung video na yon. Ang, alisin mo natin yung iba. Okay. Ito. Ito yung sagot ng Pangulo. Sir, ngayon po na nasa Pilipinas na si Mary Jane, mabibigyan po ba siya ng clemency as requested by the family? Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at it, really what her status is. And then, of course, we're aware of the request for clemency from her representative, of course, and from her family. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. So we'll have to look at the wala namang condition ang binigay ng Indonesia. So it's really up to us. But we're still at the very preliminary stage of our Okay. So maliwanag ha, walang kondisyon na hiningi. Yung palit ulo nila, wala pong kondisyon na hiningi ang Indonesia. Yung preso nila, na yung kapalit na ulo, nandun sa kanila, malamang po yun, babarbecuehin nila yon, puputulan, babarilin nila yon, di ba? Siguro gawin nila, bahala sila sa buhay nila, wala rin naman tayong hinihinging kapalit. So dito naman po, sinabi nga po nila rin ng Indonesian government na kung bigyan ng kapatawaran si Mary Jane Veloso ay irerespeto namin, sabi niya. Kasi naalala ko, sabi ni Sir Carlos, we have to respect first our commitment to the diplomatic arrangements with Indonesia. Yun na nga sir, sinagot na nga po ni PBBM, walang yung diplomatic arrangement natin. Kung daw nagkakamali kasi, kabilang ang Indonesia sa mga katratado natin, katulad ng Spain, na meron tayong kapalitan na pwedeng palit ng preso. Palit preso. Yung katulad yung sa Cebu noon, alam ni Sir Carlos pangalan noon eh. Yung nangyari noon sa Cebu, 'di ba, na foreigner na sangkot sa Espanyol yon sa illegal drugs yata, yung pagpatay ng tao. Para may pinatay. Ngayon, nakipagpalitan po tayo sa ang Spain nakipagpalitan. So yung preso natin na hayahay ang buhay sa Espanya, pinabalik ng Pilipinas para rito maghirap sa kulungan. So yung preso nila rito naghihirap sa kulungan sa Pilipinas ay pinauwi ng Spain para doon niya bunuin yung sentensya niya. O kung life sentence yun dito sa atin at doon sa kanila ay bitay, life sentence lang yun doon. Pero iba naman po ito. Wala pong hininging kapalit ang Indonesia. Kasi nakita na rin naman na nila yung sitwasyon, ano ang nangyari. 'Di ba? Na ito ay nagpasok dito, may dala siya rito, nahulihan, mahigpit sila sa pagpapatupad ng batas. Kasi talamak po talaga ang ganyang ipinagbabawal na gamot sa kanilang bansa ng mga panahon na yan. Kasi target talaga ng transnational narco ang Indonesia. At lalo na yung napakarami nilang mga kabataan. Yun ang kanilang targets dyan. So naghihigpit talaga sila. Now, sabi ni PBBM, walang hininging kapalit. Eto ngayon mga kababayan. Gusto ko lang siguro mambuking. Palagay ko po mga kapatid, may pinaplano po si PBBM na kasi lumilitaw ho, wala po siyang kasalanan dito sa batas natin. Okay? Kung doon sa Indonesia, kung kinonsider lang sana nila, kung napaaga lang sana during the trial, ang pagkakahuli at na-justify natin doon na itong taong ito, si Mary Jane Veloso, was a drug mule. Na hindi niya alam
na siya ay na siya ay naloko, na siya ay ginamit. Na ang gusto lang niya magtrabaho diyan para sa kanyang mga anak at pamilya. Kaya lang naloko siya. So, may tinatawag po diyan na justifying circumstances. So kinakailangan siyang patawarin, 'di ba? Iabsuelto. Pero i-deport sa Pilipinas. Ganon. Yun po yung failure ng mga sirkumstansya noong panahon na yan mula 2010. Imagine, 2015 na siya bibitayin. Last minute, nabaril na yung Australian, yung ibang mga foreigner na baril na. Nung siya na, last minute, nakakuha pa siya ng reprieve. Kasi naipresenta na at umamin, tong nagbigay sa kanya. So ngayon, ang kailangan, sabi ni Pinoy, kailangan alamin natin. Gawin natin siyang, hayaan natin siyang makamit niya yung hustisya na makapag-testify siya, makapagsalita. Dapat po doon, since that's 2015 paalis na si Pinoy niyan. Dapat po doon naging mas porsigido ang Duterte administration. Hindi yung sinukuan. Arbor ko na, hindi pwede. Parang ganito sabi niya siguro, arbor ko na si Mary Grace pauwiin ko ng Pilipinas, sabay ko yan sa aeroplano. Sabay ko sa jet plane ko. Sabi ng Indonesia, ni Widodo, sorry, Duralex, Sedlex. Sabi naman Digong, mabuha nga kayo pumayag. Sige, bahala kayo kung gusto nyo nang bitayin yan. Tanggapin ko yan. Wala naman akong duda sa batas nyo Bahala kayo. Sabi ng mga isang nakita ko sa Twitter, kung totoo daw na sinuko yan ni Duterte, totoo nga Sinukuan, hindi naman isinuko, sinukuan ni Duterte. Dapat daw nung panahon pa ni Digong nabitay. Okay, nung panahon nga ni Gloria Arroyo, nahuli yan Nilitis. 'Di ba? Panahon ni Pinoy. Nababaan ng sentensya. Bakit hindi binitay? Umabot pa ng 2015, last minute. Nakailang balik ang Aquino administration ng pakikiusap sa kanila. Bakit nung bibitayin na pagbigyan? Kasi binaipresenta na sila na makapagpakumbinsi sa gobyerno ng Indonesia. So ano ang kulang? Diskarte para magamit ang influensya. Sabi ko nga, grabe, akala ko pa naman talagang very influential person si Tatay Digong noon. Hindi pala. Akala lang pala namin yun. Tapos yung siguro praning lang yung naglagay nun sa Times Magazine, very influential naman kasi. Ikaw ba namang araw-araw iputang ina hanggang gabi? Tapos papalakpakan ng mga Pilipino, influential talaga yan. 'Di ba? Sabi nga, murahin ka ng magulang mo, sakit ng kalooban mo. 'Di ba? Lalo na pag minura ka ng ibang taong di man lang nagpalamon sa iyo. Kaya lang problema, pinapalakpakan pa natin. Talagang very influential. 'Di ba? Ngayon, ang pagdating na dito kay PBBM, eto na. Nung nagkakamali ASEAN Summit, pinanggit niya yan. Kailan sabi na naman sa kanya, Duralex Sedlex, yan ang batas namin dito Diba? Hindi siya sumuko. Sabi niya, pero hindi nangangahulugang tapos na yun. Ano ginawa niya? Meron mga diplomatic ways pa. Diba? Teka, meron pala tayong kasunduan. Palit ulo naman tayo ngayon. Yung preso nyo rito sa amin na habang buhay namin palalamunin, di pauwiin natin, patayin nyo dyan. Yung preso ninyo na Pilipinas, si Mary Jane Veloso, na alam naman na natin na walang ginawang mali dyan, nadali lang talaga dahil naloko, arborin ko na yun, may kapalit naman. Kaysa itong inosente ang barilin nyo yung talagang nahuli na namin sa akto. Di palit ulo, umayag. Kaya ang sabi ng Indonesia, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Kung palayain nyo siya, patawarin nyo siya, di ba? Mga kapatid, wala akong dahilan para patawarin ng Pangulo natin si Mary Jane Veloso. Dahil wala po siyang kasalanan sa ilalim ng ating mga batas. Okay? Walang court judgment na naglitis sa kanya dito sa atin. Di ba? At kapag wala po siyang kasalanan sa ilalim ng ating mga batas, at malaya rin po tayo sa ating diplomatic relation, sa ating diplomatic arrangement sa Indonesia na pinanggalingan niya. And therefore, in no time, dapat po siyang palayain ng presidente ng Pilipinas. Kasi yung pananatili niya doon can be considered as arbitrary detention. Wala nang humahadlang para siya makulong pa di dapat po ang ating Pangulo palayain siya. Now, here's what I'm thinking. Kung hindi po yan sa Kapaskuhan, baka po yan bago mag-New Year o sa araw mismo ng New Year ng January 1 or December 31,
ibaba ng ating Pangulo. Katulad kung paano sinorpresa ng Pangulo, di ba? Ang sambayan ng Pilipino doon po sa All Pogos are Banned. Di ba sabi niya noon? Beginning today, all Pogos are banned. O di nagulat lahat. Hmm. Si Risa Baby na hindi pumapalakpak yan. Nakaganon lang yan. Palagi sa mga SONA. Di ba? Napatayo si Coco Pimentel na nagpupush niyan. Nagulat din, napapalakpak din yung mga kongresista. Di ba? So, ako yan ang inaabangan ko rin. Di ba? Na dapat gawin ng Pangulo na ibigay sa kanya. At dito nga ho sa ating batas, kapag ka napatunayan na ikaw ay walang kasalanan pero nakulong ka na haba na ng panahon ng paglilitis, napatunayang wala palang ebidensya, entitled ka sa compensation. Babayaran ka sa bawat araw, 'di ba? Sa bawat mental anguish, sleepless night, binabayaran po 'yan ng gobyerno natin. Kaya nga kailangan ang prosecution team excelente. Ang judge dapat excellent. Dahil pag nagkamali ng desisyon, 'di ba? Pag sinabi ng Korte Suprema, walang kasalanan 'to ah. Mali kayo. Patay, bayad ng gobyerno, 'di ba? Oh. Meron kapangyarihan ang ating Pangulo. Kaya nga sinasabi ko nga ngayon sana makaabot sa ating Pangulo. Mr. President, maganda hong bigyan ng pamasko. Lalo na't wala naman po talagang kasalanan sa ating batas. At 15 years nang nakulong doon. Oh. Na kung dito dapat sa Pilipinas yan, malamang na i-apply dyan yung justifying circumstances. Diba? Lalo't nahuli naman na yung tunay na salarin kung bakit siya may bitbit na kontrabando. Okay? But that's what I'm expecting. That's what I'm hoping that's what I'm hoping for from our president na igawad niya po nitong baka 5 days from now or maybe 'di ba 10 days or basta ganun. Hindi ako naniniwala ako at pinagdadasal ko sa Panginoon na hindi aabot ng January 2015 yan. Laya na yan. Okay. So yun lang po. Para sa akin, wala siyang nilabag ng anumang batas natin dito sa Pilipinas. And therefore, wala po tayong karapatan na ikulong siya. Yamang, wala rin namang hininging kapalit ng imprisonment niya ang Indonesia. Okay? So, yun lang po.